Senador Francis Tolentino, binaliwala ang ipinataw na sanctions ng China. Ang senador nanindigan sa paglaban para sa soberenya ng Pilipinas at sa pagtindig sa ating tropa at mga mangingisda. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Hindi iniinda ni dating Senador Francis Tolentino ang pinataw na sanksyon sa kanya ng China, kung saan pinagbawalan si Tolentino na tumuntong sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau. Dahil daw ito sa mga pag-atake ng dating senador sa mga isyu kaugnay sa China. Matatandaan si Tolentino ang mayakda ng Philippine Maritime Zones Law at Archipelagic Sea Lanes Law na nagpapalakas sa integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Tinawag ng dating senador na badge of honor ang ginawang sanksyon sa kanya ng China. Wala raw dayuhang puwersa ang makakapagpatahimik sa kanya o magpapahina para tindigan ang soberanya ng bansa. Patuloy daw niyang ipaglalaban ang para sa ating bansa at patuloy na titindig para sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at pati na sa mga mangingisda. Nakakuha naman ang kakampi si Tolentino kay Senador Jinggoy Estrada. Sabi ni Estrada, ang mga aksyon ni Tolentino ay nakaangkla sa demokratikong proseso. Ito raw nang isinulong ng dating senador na kanya ring sinuportahan ang mga batas na Philippine Maritime Zones Law at Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Kinwestiyon ni Estrada ang ginawang hakbang ng China. Hinimok rin ng senador ang Department of Foreign Affairs na ipatawag ang Chinese Ambassador sa Pilipinas para pagpaliwanagin. Para naman sa Malacanang, kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Ang tunay na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Sabi naman ng DFA, bagamat ang hakbang ay legal para sa China, hindi naman daw ito akma sa pagtutulungan para sa mutual trust at mas pinaigting na bilateral relations. Daniel Mananastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.